Our Good Shepherd, ang ating mabuting pastol. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga sa ating pong daily devotion, live dito sa ating House TV, kung saan tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ipapakita niya na ang kanyang pagmamahal ay tapat at tunay. Kung kaya't siya ay nandyan lang para tayo alalayan at ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat upang tayo matulungan niya, magabayan niya at maingatan niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito sa Ate Mavs TV at sa God Loves You. Ganun din po sa ating pong YouTube channel, Ate Mavs TV at God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Friday, December 12, 2025. Nako, talaga naman, konting-konti na lang Pasko na. At konti na lang matatapos na po ang taong 2025 at sasalubungin natin ang isang bagong taon, isang bagong pag-asa, kung kaya't napakahalaga na lagi nating uunahin ang ating Panginoon sa lahat ng oras upang tayo po ay magabayan sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Kailangan natin ang Panginoon at yung magabayan tayo ay napakalaking bagay po. Kaya pag-aralan natin ang kanyang salita sa araw-araw ng ating buhay. So, welcome po sa ating pong devotion. At sa mga ngayon lamang po nag-tune in ay nawa ay ma-follow ninyo ang ating pong mga pages na ito para po ma-notify kayo ni Facebook every time na kayo po ay every time na meron tayong devotion every morning. Buksan na po natin ang ating Bible sa John 10 verse 11. Yan. Sa Tagalog, ito po ay Juan 10 verse 11 na kung ganito po ang inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 131 ng Bagong Tipan. Ayan. So, nasa bandang dulo na po yan para mas madali po natin matandaan. Lalo na kung magkatulad tayo ng Bible, ay madali po ninyo itong mahahanap. So, basahin na po natin, no? Sabi po dito sa John 10 verse 11, New International Version, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, sa Juan 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay patuloy mong iningatan at binibigyan ng bagong pag-asa sa bawat pagising namin, Panginoon. Salamat sa kalakasang ipinagkakaloob mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat dama namin ang pagmamahal mo. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Samahan mo po kami, Panginoon, pangunahan mo po kami at turuan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nais mong matutunan namin. At ang mga bagay na ito ay tumimo sa aming puso, maisabuhay namin at maibahagi rin namin sa iba. Maraming salamat, Lord. Gusto lang namin mapapurihan ka, maparangalan at madakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat and welcome again sa ating pong daily devotion live. So, ang ating pong verse na pagninilayan ay matatagpuan sa John 10 verse 11. Sabi po sa New International Version, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia. Sa Juan 10 verse 11, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hallelujah. Napakasarap na malaman na ang ating pastol na walang iba kundi si Jesus ay iniingatan tayo at inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga tupa niya. Napakasarap po, no? Na merong Diyos na handang ialay ang kanyang buhay. At tunay na inialay na nga po niya ito sa kanyang pagkapako sa krus. Upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman ang ating pong
topic this morning ay pinamagatang Our Good Shepherd, ang ating mabuting pastor. Jesus, I am. Sayings are powerful statements that give us a look into Jesus' nature and his mission on earth. First, each statement reveals something about Jesus' mission on earth. But second, they connect Jesus to God the Father. So, Jesus is I am. Ako ay ako nga. Diba? Sabi ng Panginoon. At itong statement na ito ay nagpapatunay na merong misyon si Jesus dito sa mundong ito. At pangalawa, ito ay nagpapatunay na kino-connect tayo ni Jesus or kinonect tayo ni Jesus sa ating Diyos Ama. Kung kaya't napakahalaga po ng salitang I am. At yan po ay makikita natin sa Bible, sa napakaraming verses na binabanggit yung salitang I am. And when you heard the word I am, alam natin na si Jesus Christ yan. Sabi nga po sa John 10 verse 27, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, kung babasahin po natin ang kabuuan ng chapter 10, ay mas mauunawaan natin ang context ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Sapagkat dito, tinatalakay kung ano at sino ang tunay na pastol ng ating buhay. Ayan, so, sabi dito nga sa verse 7 ng chapter 10, Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Kasi po sabi nga sa verse 27, diba, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Kaya nga po pag tayo ay nasa panahon na tayo sinusubok ng mga problema, alam natin dapat kung sino yung bumubulong sa atin, kumakausap sa atin. Kung ito ba ay galing sa Diyos o galing sa kaaway o sa magnanakaw. Kasi sinabi din po sa verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Sapagkat si Kristo, naparito naman ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hallelujah. Diba? Kaya po, maging sensitive tayo. At kapag tayo ay tunay na sumusunod sa ating pastol, sa ating Diyos na buhay, ay lahat ng kanyang sasabihin, ay yun lang ang ating susundin. Meron nga po ako napanood na video minsan na ipinakita talaga na yung mga tao na bisita dun sa lugar na yun, yung mga tupa, ay hindi sa kanila nakikinig kahit anong tawag ng mga tao sa paligid. Pero nung ang pastol na, ang tumawag sa mga tupa, ay agad itong sumunod. Kasi dun po inihalin tulad ng Diyos yung kanyang pag-aalaga sa atin. Kasi sa kanya lang tayo dapat nakikinig. Huwag tayong makikinig maging sa sasabihin ng ibang tao. Kasi talagang, ewan ko ba, minsan ako, naging ugali ko din po talaga yan. At minsan nangyayari pa rin yan sa akin. Bagamat isinuko na natin yun sa Panginoon. Pero dumarating pa rin yung time na minsan, nakikinig ka pa rin sa sasabihin ng ibang tao. Kung kaya't parang nadidiktahan ka ng mga tao sa paligid mo na inaayon mo yung iyong ugali, yung iyong kilos, yung iyong dapat gawin, depende sa sasabihin ng iba. Di ba, no? Kaya maging aware po tayo. Tatandaan natin, ang walang ibang susundin natin pakikinggan, kundi ang Panginoon lamang. And sabi pa dito, in John 10, Jesus tells the people that He is the Good Shepherd. The mark of a good shepherd is that he must be willing to lay down his life for his sheep. Jesus says He is willing to do that. So, ang isang pastol ay handa niyang ibuwis ang kanyang buhay
para sa kanyang mga pinapastol, sa kanyang mga tupa. Yung bang lahat ibibigay niya. Wag lang itong mapahamak. Wag lang itong mga tupa na ito ay masaktan. Wag lang sila ay mapahamak at mamatay, di ba? Lahat gagawin niya. Meron pa nga ako isang nabasa kung paano mag-alaga ang mga shepherd ng kanilang sheep. Ay halos di na siya natutulog para bantayan lang ang mga ito. At kapag sinabi niya sa Bible na kapag isa sa mga tupa na ito'y nawala, ay agad niya itong hahanapin. Iiwanan ang 99 at hahanapin ang nag-iisang tupa na nawawala. Ganun siya magmahal ng kanyang mga inaalagaan tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. No? Dahil dito niya inahalin tulad ang kanyang sarili. Lahat gagawin niya. Kita niyo po, no, kung paano tayong iniingatan ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga pangako para sa ating lahat, ay talagang mararamdaman natin ang pag-ibig niya. Ganun na lang ang kanyang pag-ibig sa atin upang ibigay niya ang kanyang buhay mismo, ang kanyang bugtong na anak upang ipako sa krus, parusahan, talagang saktan, lahat gawin na para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kasi tayo ang mga tupa ng Diyos. At lahat po, binuwis na niya ang buhay niya para lang sa atin. Kasi makasalanan na tayo at wala nang ibang paraan upang maligtas tayo kundi sa kanyang kamatayan. Diba? For the wages of sin is death. Sabi nga po sa Romans. Kaya po, napakalaga na ito'y naiintindihan natin. Para nang sa ganun, ay makita natin at maramdaman ang pag-ibig ng Diyos at hindi na tayo bumalik sa ating dating pag-uugali sapagkat tayo ay niligtas na ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. So Jesus' statement is in contrast to the religious leaders of his day. The religious leaders would often make things very difficult for followers of God. They would add laws and regulations that would keep people from God. Ultimately, they were selfish leaders, considering themselves as more important than the people they were leading. Kasi maraming leaders po na mas iniisip nila ang kanilang sarili kaysa yung kanilang nililid. Diba? Sabi nga, para maging mabuti kang leader, dapat maging mabuti ka ding follower. At dapat, hindi yung go, kundi let's go. Kailangan kung leader ka, talagang sasabayan mo sila. At nandoon ang puso mo sa pagtulong sa kanila. Hindi mo sila sasaktan, hindi mo sila gagawa ng masama. At ang lagi mong iniisip ay yung kapakanan nila, yung kabutihan ng mga taong nililid mo. Kaya nga maraming mga leaders gumagawa ng, ito po sa in general, no? Gumagawa ng batas, lalo na po ng mga panahon noon ng Old Testament. May mga batas na dapat sundin. Kailangan yun ang sundin para tayo maligtas, para tayo hindi mapahamak. At totoo naman po yan, wala namang problema sa mga batas na yan. Kasi yan po yung magpapakita na tayo ay tunay na makasalanan. Kasi kaya nga tayo nilalagyan ng batas kasi alam na meron tayong posibleng magawa na hindi tama. At yung mga batas na yan o mga laws na yan ang magiging gabay natin para hindi tayo makagawa ng mali. Kasi alam ng Diyos na tayo makasalanan. Kaya nga may 10 commandments, di ba? Merong 10 utos ng Diyos. Pero hindi sinabi na yung utos ng Diyos, na 10 utos ng Diyos na yon, na kapag sinunod mo ay ligtas ka na. Hindi po yun ang kaligtasan natin. Yun ay nagpapakita lamang na tayo ay mga makasalanan. Yung 10 utos na yun ng Diyos ang isang nagiging gabay natin para hindi tayo gumawa ng kasamaan. Iyon yung magpapaalala sa atin na hindi mo yan dapat gawin kasi mali yan. Pero hindi ibig sabihin na sinusunod mo ang 10 utos ng Diyos ay ligtas ka na. Tandaan natin na walang ibang daan tungo sa kaligtasan kundi si Jesus lamang. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Siya lamang ang tanging daan. Hindi yung paggawa mo ng mabuti, hindi yung pagiging masunurin mo, hindi yung pagiging mabait mo, hindi yung pagiging matulungin mo. Yan ay bunga ng iyong pagtanggap kay Kristo bilang Diyos. Yan po ay transformation, kumbaga, ng dahil
sa iyong pagsunod kay Kristo. Kung kaya't nagbago ka, kung kaya't naging mabuti ka, kung kaya't naging mabait ka, kung kaya't naging mapagpatawad ka, kung kaya't naging mapayapa ang buhay mo, kung kaya't nagiging successful ka, yan po ay bunga ng pagsunod kay Jesus. Pero hindi yan pwedeng sabihin na yan ang kaligtasan, ang daan para maligtas ka. For it is by grace we have been saved through faith. Not, sabi doon, it is not by yourselves, but it is a gift from God, not by works, so that no one may boast. So, hindi po dahil sa gawa kung bakit tayo ay maliligtas. Yun po yung tatandaan natin. Kasi kung mababasa natin ang Old Testament, napakaraming batas na inilabas doon. Pero nung dumating na si Kristo, ang lahat ng yun ay binayaran na ng Diyos. Pinubos na niya tayo at binili na upang tayo ay makalaya na sa ating mga kasalanan. At kung tayo nakalaya na, huwag naman natin gawing lisensya yun para gumawa ng masama. Diba? Total, pinatawad na ako ng Diyos. Malaya na ako. So, ano bang meaning natin ng kalayaan? Diba? Kasi parang yung iba, pag narinig yung word na malaya o kalayaan, parang malaya ka ng gawin ng lahat. Mabuti man o hindi. Diba? Okay na ako, malaya na ako. Pinubos na ako ng Diyos. At ako'y pinatawad na niya for life. Kaya pwede ko nang gawin ng lahat ng pwede kong gawin. Ang ibig sabihin po ng freedom is yung pagsunod sa Diyos. Kalayaang sumunod sa nais ng Diyos sa buhay natin. Ano yung will niya? Ano yung kalooban ng Diyos? Siya yung dapat natin sundin. Kasi pagka hindi po yun ang ating pagkaalam ng kalayaan, makakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaligod-ligod sa Diyos, na maaaring ikapahamak natin, na maaaring maging dahilan upang lalo tayo mapalayo sa Diyos. Kahit pa sabihin tinanggap na natin si Kristo as our Lord and Savior, and yet gumagawa ka ng sarili mong direksyon sa buhay at hindi ka nagpapagabay sa Diyos, ay hindi mo makukuha yung tunay na biyaya ng Diyos na ibibigay sa iyo. Di ba sinabi niya yan sa chapter 10 verse 10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. At noong ang kasunod nito, naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Saan manggagaling yung masaganang yun? Kundi sa Panginoon, kundi sa pagsunod niya. Hindi rin ka magiging successful dahil lang kilala mo si Kristo. Kilala ko na si Kristo, tinanggap ko na siya as my Lord and Savior, magiging abundant na yung buhay ko, successful na, hindi na ako makakaranas ng anumang problema. Hindi po totoo yun. Hindi po bed of roses ang pagsunod sa Diyos. Tandaan natin, nasa mundo pa tayo. Itong mundong ating ginagalawan ay punong-puno pa ng pagsubok at ito'y imperfect. Wala pong perfecto sa mundong ito. Kaya nga, di ba, mapapansin mo, bakit ganun ang buhay? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. It's because imperfect ang world na ito. That's why we need Jesus Christ. Na kahit nasa taas ka man ng buhay mo o nasa baba ka ng buhay mo, hindi mo ito mararamdaman because God is with you. He will comfort you. He will guide you. He will assure you of His promises and He will keep His promises na hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan kailanman. Diba po? Sarap ng ganong pakiramdam na alam mo na kahit anong mangyari sa buhay mo, kasama mo siya. Kaya wala nang karapatan para maging malungkot. Para tayo ay mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang ating buhay, kalakasan at ang ating pag-asa. Siya po ang tunay nating gabay na nagmamahal sa atin. And Jesus points out, Jesus points out that the highest qualification of a shepherd is selflessness. Yan. Ang tunay na pastol ay yung taong selfless. Yung hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Iniisip niya muna ang kapakanan ng kanyang mga tupa bago ang kanyang sarili. Ang kaligtasan ng kanyang mga tupa bago ang kanyang sarili. Sana ganun din po tayo sa ating kapwa. Isipin muna natin yung iba bago ang ating sarili. Yung bang lagi nating inaalala sila, concern tayo sa kanila, yung pagtulong muna bago ang ating sarili. Kasi yun yung nais ng Panginoon dahil doon natin maipapakita ang ating kapakumbabaan at yung pagiging Christ-like natin.
Kasi si Kristo ganun siya eh. 'Di ba? Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang inisip niya ay ang kaligtasan nating lahat. Hindi baling mapahamak siya, hindi baling mapako siya sa krus, hindi baling masaktan siya, hindi baling gulpihin siya, murahin siya. Lahat ng pananakit gawin niya sa kanya. Basta ang mahalaga, mailigtas niya ang kanyang mga mahal na mga anak tulad natin. So, thank you Lord talaga. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Dahil kung hindi niya po ginawa yun, ay nasaan po kaya tayong lahat ngayon? Nasaan ang ano na kaya ang buhay natin ngayon? And Jesus is the ultimate shepherd, ang ultimate na pastol. Because He truly cares for the people of God. Yun po yung lagi natin sinasabi, no? Kanina pa, na talagang ang Diyos ay tunay na selfless. Walang ibang iniisip kundi ang kapakanan nating lahat, ang kaligtasan nating lahat. Kita nyo, no? Ang Panginoon hindi tumikigil. Kahit narinig mo na to minsan, paulit-ulit niyang ipinaririnig sa'yo nang sa ganun, bigyan mo na siya ng oras, bigyan mo na siya ng panahon, bigyan mo naman siya ng pagkakataon na maipakita niya ang kapangyarihan niya sa'yo. Nang siya naman, hindi yung puro tayo. Kasi sa totoo lang po, naging ganyan ang buhay ko before, na wala na akong ibang inisip kundi yung kaya kong gawin. Ano yung kaya kong gawin? Ano yung pwede kong gawin? Hindi ko na nabibigyan ng pagkakataon na ang Diyos ang kumilos sa buhay ko naman, na ikaw naman, Lord. Kasi ginawa ko na yung part ko, then ikaw naman. Diba? Kasi sobra ko pong pagkapagod noon, na halos di na ako natutulog, ginagawa ko ng gabi, umaga ang gabi. Totoo po yan. Noon, nung ako po nagninegosyo, nagtatrabaho, nagninegosyo, sabay-sabay, hindi pa ako makontento sa isang ginagawa. Halos di na ako natutulog. Umuuwi ako 2:00 ng madaling araw, nasa kalsada pa ako. Darating ako, tulog na lahat ng pamilya ko, mga anak ko. Magigising sila, tulog ako. At dahil aalis na naman ako ng 10:00 ng umaga para maghanap buhay, magnegosyo. At hindi ko na nakikita ang ang pwedeng gawin ng Diyos sa akin kasi ang feeling ko, lahat kaya kong gawin. Magaling ako eh. 'Di ba? At matalino ako. Madiskarte ako. Hindi pala ako matalino. Madiskarte ako. 'Di ba? Kasi alam ko na may magagawa ako eh. May galing ako eh. Pero hindi ko nakita yung presensya ng Diyos sa ginagawa ko. Kasi laging ako na lang ang bida. Naging selfish ako. Self-centered ako. Hindi ko na nakita yung aking pastol. Na meron pala akong pastol na gumagabay sa akin na pwedeng may gawin para sa akin nang siya naman ang mag-glorify. Kasi parang glory to me na lagi eh. Ako na bida, hindi na ang Panginoon. Kaya nga talagang tinanggal ng Diyos lahat sa akin eh. Sabi ko nga, Panginoon, grabe. Minsan pag kinukwento ko to, iba, ha? Paano nangyari yun? Bakit naman nangyari yun? Ba't hinayaan mo mangyari yun? Hindi ko po hinayaan yun. Pinahintulutan yun ng Diyos para matuto ako. Para makita ko ang kanyang kapangyarihan. Kasi sometimes nangyayari po talaga sa atin yun. Yung sa sobrang kagustuhan natin gawin ang lahat ng bagay na akala mo lahat kaya mo, hindi mo na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero tingnan mo, pag ginawa mo at pinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, makikita mo ang pagpapala niya sa'yo. Makikita mo ang kapangyarihan niya na ang galing ng Diyos. Ang galing-galing ng Diyos. So, talaga sabi ko, ang Panginoon, talaga napakabuti. Yung pabor ng Diyos nandyan eh, yung unmerited favor, yung grace. Pero nga Lord, ang tagal kong pinangarap na makapag-abroad. Matatakan yung passport. Lahat gagawin ko makapag-abroad. Sabi ko nun, mag-iipon ako kasi gusto kong makarating sa ganitong lugar. Alam nyo, in my own effort, di ko nagawa yun. Kahit anong galing ko't sipag ko nung araw. Pero, kailan lang itong taon na to, pinaranas yun ng Diyos sa amin. Makarating sa ibang bansa nang hindi kami gumastos. Hindi ako nag-effort, hindi ako nag-ipon para magkapera, para makarating doon. Kasi pag tuwing pinapatotoo ko yan, ako kasi totoo talaga na kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible. Parang gusto kong sabihin na Lord, hindi ko naman yung deserve para pumunta sa lugar na yun. Pero pinahintulot mo, hindi lang isang bansa, 2 bansa ang pinuntahan namin.
na wala akong pera, na hindi ako nag-ipon, hindi ako nag-effort para marating ko yon. This all by the grace of God. Doon natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon na kapag siyang hinayaan natin kumilos sa ating buhay, ibibigay niya. At marami pa siyang pinatunayan sa akin. Simula nung ako'y sumunod sa Kanya. Hindi po ako perfect. Sa totoo lang, hindi ako perfect. Ang dami kong kahinaan, kakulangan, pagkakamali, nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi na tayo nananatili dun sa kasalanan na yun. At pinipilit nating makasunod sa Panginoon. At totoo, kaya nga po yung aking life verse, talagang pinanghahawakan ko yun. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yan po yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Sabi ko, Panginoon, salamat. Kasi yun po talaga ang bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Yung grasya ng Panginoon, yung kanyang favor, unmerited favor, na hindi mo ma-explain paano nangyari yun. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Talaga pong tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya hayaan natin siya, magtiwala tayo and do not lean on your own understanding. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. Kasi itong karunungan natin ito, may limitasyon yan. Pero yung karunungan nagmumula sa Diyos, unlimited yun. At tunay na makapangyarihan ng Diyos natin para magawa niya yung mga bagay na imposible sa mata ng tao, pero posible sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord. And sabi dito, He is like the shepherd in Psalm 23, who leads the sheep by still waters and cares for their souls. Ganun ang Panginoon natin sa Psalm 23. Napakaganda pong basahin ng Psalm 23. And I encourage you to please read the Psalm 23. Marami pong gumagamit ng verse o ng book na yan, ng chapter na yan upang maging gabay nila. Sapagkat tunay, no? Ang Diyos talagang magiging smooth ang takbo ng buhay mo kapag ang Panginoon ang ginawa mo, pastol ng buhay mo. At maniwala ka, maraming pangyayari sa buhay mo, ikagugulat mo na ang galing ng Panginoon. Pero hindi sinabi, no, na hindi ka nakikilos. Uupo ka na lang, wala ka nang gagawin. Hindi ka na magtatrabaho. Kasi tandaan nyo, hindi pinapakain ang mga tamad. Sinabing magtrabaho ka. Gawin mo mga dapat mong gawin bilang tao. Bilang ikaw ang ama ng tahanan, ina ng tahanan, provider ng tahanan, breadwinner, gawin mo yan. Pero tandaan mo, lagi mong unahin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ipagkatiwala mo ang lahat ng ginagawa mo sa Panginoon. Na siya ang tutulong sa'yo, siya ang magbibless sa'yo, siya ang magbibigay ng success sa'yo. Hindi yung sarili mong galing. Kaya hindi mo kailangan pagurin ang sarili mo. Kasi ang Panginoon ang siyang tanggulan mo. Siya ang shelter mo, ang rock mo, ang ang strength mo. At ipagdasal mo lagi at ipagkatiwala ang lahat ng ito sa Kanya. Maniwala ka pagpapalain ka ng Diyos. Di ba po? Unahin natin ang Panginoon. Put God first in everything that we do. Kaya nga yung t-shirt ko, oh, God first. Kasi siya muna lahat, di ba? Kasi baka dahil sa kabisihan mo sa lahat ng iyong ginagawa, ay hindi ka na nakapagdasal. Wala ka ng prayer time. Wala ka ng time to read the Bible. O at bigyan ng pagpapahalaga yung pag-attend ng worship service every Sunday. Kasi kapag ka ganun tayo, nasaan na si Lord doon? Naiiwanan natin ang Panginoon. Tandaan natin siya ang lahat-lahat. Siya ang may alam ng kinabukasan mo. Nating lahat. Kahit anong sipag natin, gawin ang lahat, gawin ang best natin sa job, sa work natin, sa business natin, sa pag-aaral natin, sa pamilya natin, pero hindi mo inuuna ang Panginoon. Maniwala ka, hindi magiging diretso yung path mo. Madidiskaril yan. Darating ang time, makakaramdam ka ng kakulangan. Makakaramdam ka ng parang, bakit ganun, hindi ka pa rin masaya. Walang contentment. Because all we need is Jesus Christ. Kailangan natin siya sa buhay natin. At napakaraming taong successful sa mundo because inuna nila ang Diyos. Si Lord ang una, si Lord ang dulo ng buhay nila. Pagising sa umaga, ina-acknowledge si God.
hanggang sa matulog, ang Panginoon pa rin ang una. Sa kanyang mga ginagawa, pinagdarasal niya ang bawat activity na ginagawa niya, bawat trabaho na ginagawa niya, bawat plano na meron siya, si Lord ang una dito. Sapagkat yun ang dapat natin gawin dahil siya ang pastol natin. Kung siya ang pastol natin, siya ang nakakaalam ng tamang direksyon ng buhay natin. Siya ang may alam ng bukas natin. Siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Siya din ang nakakaalam kung yung ginagawa mo ngayon ay makakatulong sa iyo o hindi. Siya rin ang nakakaalam kung yung bang plano mo ay kalugod-lugod sa kanya, kalooban niya ba ito o hindi. Di ba? So, ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa kanya at maniwala ka. Tunay na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating lahat. Para nang sa ganun, He will direct our path. Yung tama na yung direksyon, hindi yung paulit-ulit. Kasi alam niyo po, napansin ko sa buhay ko before, aayos yung buhay ko. Tapos dahil makakalimutan ko si Lord, hindi siya priority, biglang maliliko ako, maiiba na naman, and then umiikot lang, babalik na naman. Tapos ganun ulit. Parang umiikot lang. Parang rat race. Ikot lang ng ikot yung nangyayari. Nadyang aayos, papangit, gaganda, papangit, gaganda, hindi ba pwedeng maganda na lang palagi? Di ba? Sabi mo, Ate Mobs, walang perfect sa mundo. Paano magiging maganda? Alam mo yung perfection? Hindi naman talaga yan yung nakikita ng tao eh. Ang perfection is the contentment na meron sa puso mo. Yun yun eh. Yung alam mo na kahit anong nangyayari sa'yo, because ang Diyos ang may hawak ng buhay mo, alam mong perfect ito. Di ba? Kahit na hindi ito yung naayon sa gusto mo. Na parang kahit na nandun ka sa ilalim ng gulong ng buhay mo, ang pakiramdam mo pa rin dito. Perfect ito. Because yun yung will ng Lord. Kasi ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Naiintindihan niyo po ako. I hope nagagets niyo ako, no? Kasi kapag tayo wala sa direksyon na gusto ng Panginoon at hindi ang Diyos ang pinagkakatiwalaan natin ang buhay natin, pag dumaranas tayo ng pagsubok, nasisira na yung mood natin. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Parang sinukluban ka na ng langit at lupa na parang gusto mo na mag-give up. Ayoko nang lumaban. At yung iba talagang nade-depress pa, na napupunta pa sa nauuwi sa pagpapakamatay. Pero kapag nandun ka sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, at ang lahat ng iyong ginagawa sa buhay mo, ipinagkatiwala mo sa ultimate na shepherd ng buhay mo, kahit dumaan ka sa pagsubok, sabi nga no, kahit dumaan ka sa apoy, di ka masusunog, dumaan ka man sa ilog, hindi ka, sa river, hindi ka malulunod. Kasi kasama mo siya eh. At hindi ka makakaramdam ng pagkatakot. Hindi ka makakaramdam ng pag-aalala. Kasi kasama mo siya. At alam mo na ang buhay mo ay nasa mabuting mga kamay. At alam mo na hindi ito magtatagal. Maaayos din ito ng ating Diyos na buhay. Diba? Ang lakas ng loob mo. Kasi kasama mo ang Panginoon. Nakaangkla ka sa tunay na may hawak ng buhay mo. Hallelujah. At sabi pa dito, have you ever considered Jesus as the shepherd of your own soul? Na-consider na ba natin sa buhay natin na si Kristo na ang tunay na pastol ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ng ating buong pagkatao? Kasi kapag ganun, ibig sabihin, we surrender everything to the Lord at hinahayaan na natin siya ang tumilos sa ating buhay nang alam natin na no matter what, we will be victorious. Whatever battle, whatever circumstances, whatever difficulties na kakaharapin natin, magtatagumpay tayo sapagkat pinagtagumpayan na ni Kristo ang lahat ng laban na ito. Yes, maapektuhan ka saglit, pero hindi ka mananatili doon sa pakiramdam na talunan ka sapagkat walang talunang anak ng Diyos. Amen. And Jesus desires to walk alongside you in life, caring for your needs and taking care of your heart. Kasi ito yung gustong ingatan ng Diyos sa atin, yung puso natin. Kasi ito yung nagdi-deceive din sa atin para maligaw tayo. Yung emotions natin. Diba? Lagi na natin pinag-uusapan dito yan. Iniingatan ng Diyos yung puso natin
Because nandito nakasalala yung mga emosyon na meron tayo, lalo na tayong mga babae. We are too much emotional, especially sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, sa pamilya, di ba? Emotional tayo eh. Konting bagay lang na nasasaktan tayo, nagdudwell tayo doon na para bang pinanghahawakan natin yung emotions natin, kung kaya't napapahamak tayo, nakakapagsalita tayo na hindi tama, nakakapang-away tayo ng hindi sinasadya, di ba? Nakakasinghal tayo, sumisigaw tayo, at minsan, inaabot pa ng ilang araw yung emotions, negative emotions na yun. Kaya pa-control natin to sa Lord. Nang sa ganon, maramdaman man natin yung hindi magandang emosyon na yan, ay agad yan papawiin ng ating Diyos sa buhay. Di ba? Agad yan mapapalitan ng kagalakan, kabutihan, kahinahunan, ng kapayapaan mula sa ating Diyos. Dahil kilala natin siya at alam natin yung identity natin sa Lord. Yun yung mahalaga. What is your identity in the Lord? And He desires to love you and guide you into what is good for you. Yun ang desire ng Lord sa atin eh. Yung ano yung gusto niyang magabayan tayo, mahalin tayo sa lahat ng ating ginagawa. Dahil alam ng Panginoon, nandito pa tayo sa imperfect world. Kaya, nandyan siya palagi to guide us, to love us, para maibigay niya yung maganda para sa atin. Magabayan niya tayo patungo sa tamang direksyon na sa ganun di tayo maligaw, hindi tayo magkamali. Yun yung desire ng Lord sa puso niya para sa atin. Kaya naman sana, i-acknowledge natin ito sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. Huwag na nating kontrahin yung gusto ng Diyos para sa atin. Kasi sabi nga, kung yung ilog na malakas ang current, i-resist mo yan, kontrahin mo. Di ba nakikita niyo yung tubig gumaganon? Talagang nagpa-flap na parang humahampas yung tubig at parang nagpipilit siya na kumawala at makadaan. So, wag na nating i-resist ang Panginoon. Wag na nating labanan. Di ba? Hayaan natin. Go with the flow kung anong gusto ng Diyos para sa atin. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang magdikta sa atin. Yung kanyang presensya, pag-ibig, desires niya, pagmamahal niya sa atin. Hayaan natin ang Panginoon. At paano natin malalaman yan? Sa pamamagitan ng prayer. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Kasi doon lumalalim yung relationship natin sa Lord. Para mas lalo natin siyang makilala, para mas lalo natin makita ano ba ang plano ng Diyos para sa akin. Di po ba? No? Kasi pag wala yung mga pagbabasa ng Bible at pag-aaral ng kanyang salita, maiiba talaga yung direksyon natin. At tandaan mo, kahit maiba yung direksyon ng buhay mo, ibabalik at ibabalik ka ng Diyos sa direksyong gusto niya para sa iyo. Kasi anak ka niya, mahal ka niya. Parang tayo, no? Tayong mga magulang. Kahit na napapariwara ng mga anak natin, sa tingin natin napapahiwalay sila, parang nag-iiba ng direksyon. Di ba tayo rin mga magulang ang gumagabay sa kanila para ibalik sila sa tamang direksyon ng buhay nila? How much more si God as our Father? Gusto niya nandun tayo sa tamang direksyon. Yan po yung mga natutunan ko eh. Ay tinuro ng Diyos sa akin. Kasi ang hilig kong i-resist yung gusto ng Diyos. Yung lagi kong pinangungunahan ng Diyos. Parang lagi kong sinasabi, Lord, ito yung gusto ko. Pero hindi ko tinitingnan yung gusto ng Diyos para sa akin. So, anong nangyari? Nagpaikot-ikot lang ako sa buhay ko. Parang yung sa wilderness, no? 40 years in the wilderness. Paikot-ikot ka lang sa buhay mo. Same routine. Yun at yun ang nangyayari. Nangyari na to sa akin umulit lang kasi hindi ka pa natututo. Ayaw mo pang sumunod sa Diyos. Kaya yung direction ng buhay mo, parang, ano ba tulod? Paulit-ulit. Di ba? So, yun yung nangyari sa buhay ko before. Kaya sabi ko, Lord, ayoko na, pagod na ako. Nakakapagod ng ganung klase ng buhay. At tunay po, no? May ipapakita ng Diyos sa atin kung ano yung tamang direksyon para sa atin. Huwag lang tayong bumitaw sa Kanya. Sumunod tayo. At dapat yung pagsunod natin, nakikitaan ng bunga. Nakikitaan ng tunay na pagbabago sa direksyon na tinatahak natin. Tinuturo naman po ng Diyos kung anong dapat natin gawin. At hindi naman sinabing,
Huwag na natin gawin yung mga bagay na gusto natin. Basta tandaan natin, i-align natin yung mga bagay na ginagawa natin sa gusto ng Panginoon, sa will ng Lord. Kasi nakakalungkot na ubusin mo ang oras mo dyan, tapos ibabalik ka rin pala ng Diyos sa kung talagang saan ka nararapat. Bakit hindi mo papuntahan yung direksyon na talagang gusto niyang papuntahan sa'yo? Nang sa ganun, hindi ka na pabalik-balik. Nakakapagod at sayang ng oras at panahon. Hindi na po tayo bumabata, no? Lalo na dyan sa mga nanonood na kaidaran ko. Hindi na po tayo bumabata. Kaya naman ito na yung panahon upang sundin natin kung anong nais ng Diyos para sa atin. Parang maigsi na ang panahon para to bounce back, di ba? At importante, bata ka man o hindi, gawin mo kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa'yo. Para bata ka pa, tama na yung direksyon mo. Siguradong nasa right direction ka nang hindi ka na tulad ni Ate Mabs na nagpa-ikot sa wilderness. At doon din naman pala ang ending mo, kundi sa direksyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Huwag na matigas ang ulo. Kasi sa sobrang katigasan ng ulo, doon tayo mas napapahamak. Pero mabuti na lang, meron tayong shepherd na lagi tayong ginagabayan no matter what. Na alam niyang mapapahamak ka na, ililiko ka niyan. Ibabalik ka niyan sa kanya para hindi ka magkamali. Yung daman-dama ko itong kinukwentong ito about the shepherd and the sheep. No? Itong ating pinag-aaralan ngayon kasi parang ako to eh. Ako yung sheep na talagang inalalayan ng Diyos, iningatan ng Diyos, ginabayan ng Diyos, prinotektahan ng Diyos. Dami ko ng pinagdaan ng sakit, karamdaman, namuntik ng mapahama, mamatay, ilang beses, pero hindi pinahintulot ng Diyos eh. Kasi may mission pa eh. May gagawin ka pa eh. Meron pang plano ang Diyos para sa'yo, para sa akin. Kaya sabi ko, thank you Lord, mahal na mahal mo ko. Hindi mo pinahintulot mangyari mga bagay na yun. Eto pa rin ako ngayon. And thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father God. Napakabuti mo talaga. And sabi dito, He is not a leader that wants to make your life burdensome or difficult. Instead, He wants you to live in freedom and grace. Take a moment to consider Jesus as your shepherd and thank Him for His love and grace. Hallelujah. Sana po mag-reflect tayo no, doon sa pagiging shepherd ni Jesus Christ sa ating buhay. Na sana i-check natin, totoo bang siya ang shepherd ng buhay natin ngayon? Siya ba, ina-acknowledge ba natin yung love and grace ng Lord sa atin? Kung paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Kung paano niya tayong iniligtas sa ating mga kasalanan, pinatawad sa ating mga kasalanan, tinubos sa ating mga kasalanan. I-reflect natin ito at tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba ang shepherd ng buhay ko? Sino nga ba ang tunay na gumagabay sa buhay ko? Sino nga ba ang bida sa buhay ko? Sino nga ba ang Diyos sa buhay ko? Ang sarili ko o ang Panginoon? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa reminder na ito ngayong umaga. Thank you Lord, tunay na mahal mo po kami. Salamat Lord, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang maligtas kami. Salamat at nabuhay ka muli upang ang kaligtasan ito ay aming matamasa. Salamat Lord, sobrang napakabuti mo. Salamat Lord, kasi mahal na mahal mo kami. Ayaw mong mapahamak kami. Gusto mo Lord na kami sumunod sa iyong kalooban. Kalimutan ang aming mga sarili at unahin ka sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain mo o Diyos ang gawa ng aming mga kamay, ang aming mga plano, ang aming mga desires. Nawa o Diyos ang lahat ng ito ay naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging intentional sa lahat ng aming ginagawa, lalo na sa pananalangin, lalo na sa pagbabasa ng iyong salita. At nawa, O Diyos, ang mga bagay nito ang siyang maging gabay namin upang kami ay tunay na makasunod sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat, ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga negosyo, ang aming mga anak na nagsisipag-aral, ang aming anak na nagsisipag-negosyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, Ikaw lang
at wala ng iba ang tunay na nakakaalam ng aming kinabukasan. Kung kaya't gusto naming ipagkatiwala ito sa iyo ng buong buo, Panginoon. Patnubayan niyo po kami, Lord God. Tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa lakarin ng aming buhay. Sapagkat ikaw lang, O Diyos, ang tunay na nakakaalam at tunay na makapagkokontrol ng aming buhay. Maraming salamat po. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang lahat ng mga taong makakapanood nito. Pagpalain mo ang kagawa ng kanilang kamay. I-provide mo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. At nawa, O Diyos, ay mapuspos sila ng iyong pag-ibig at bumalik ang pagtitiwala nila sa iyo at ang pag-asa na nawala sa kanilang buhay ay bumalik, Panginoon. Sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang kayang gumawa ng himala. Ikaw lang, O Diyos, ang kayang gawing posible ang imposible. Maraming salamat po. I-bless mo rin, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ganun din, Lord, ang Global Life University. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Pakaingatan mo, O Diyos, ang bansang ito. Alam namin na may plano ka, Lord, kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa bansang Pilipinas, pero naniniwala kami na ikaw pa din ang mag-iingat sa bansang ito. At sa lahat ng mga leaders na humahawak sa bansang ito, Panginoon, ikaw na po ang kumausap sa kanila. Ikaw na rin, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa kanila. Panalangin naming lahat na dumating ang panahon na sila rin ay makakilala sa iyo, Panginoon. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Maraming salamat po. At gusto lang namin, Panginoon, na ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakibahagi sa ating pong devotion ngayong umaga. Good morning to you and thank you, Ate Marilyn and Ate Lucy. Check din natin po, no, sa ating Mavs TV. Ayan. So maraming salamat din po sa mga nanood sa ating Mavs TV. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So good morning, Ate Edgy. Magandang umaga sa iyo. At I hope na i-share and like po ninyo ang video na ito para po marami ang maabot ng mabuting balita at magamit ang video na ito upang maging pagpapala sa iba at makapakinig ng mabuting balita. So maraming salamat sa inyong lahat and I hope sa mga hindi pa po nakafollow, mag-follow po kayo para ma-notify po kayo ni Facebook every time may live tayo para hindi kayo nakaka-absent. So maraming salamat po and papasubscribe na din po ng ating YouTube channel. So see you all again tomorrow sa ating pong Daily Devotion Live. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. And good morning and always remember, God loves you.